mga tanging kilos o gawa sa loob ng isang rakaat sa dasal o sa pagsasala. Ang una, ito na yung takbiratul ihram, yung nakikita nyo kanina, bago kayo pumasok sa sala, iangat ang kamay, yung iangat natin kamay natin, Allahu Akbar. Yun ang first. Atin ding tatandaan, ang pagsasala ng 5 beses sa isang araw, ang pagsasala ng 5 beses sa isang araw, ito ay pillar of Islam. Pillar. Haligi ito ng Islam. Kailangan natin magsala upang yung pagka-Muslim natin ay ating magampanan. Kasi bilang isang Muslim, meron tayong mga responsibilities na dapat ginagawa. Okay. So, isa sa mga responsibilities na yon, yung daily na ginagawa natin, walang iba kundi ang pagsasala. Ito yung pangalawang haligi ng Islam. Ulitin ko, pangalawang pillar ng Islam o pangalawang haligi ng Islam, walang iba kundi ang pagsasala ng 5 beses sa isang araw. So, ang una, of course, after mo magwudu ha, kailangan kasi bawat sala natin, meron tayong wudu, meron tayong ablution sa English. Ang wudu, yung paghuhugas gamit ang tubig. Hugas ng kamay, maghugas ng mukha, and then hugasan ng kamay ulit papuntang siko, and then hugasan ng ulo, at himasin ng ulo, ganyan, pag ano. And then ang last, paghugas ng paa. And then ilagay ang kamay, after mo mag-Allahu Akbar, ilagay ang kamay dito sa may dibdib. Nakikita nyo ba yung ganyan? Okay, ang kanang kamay ilagay saan? Sa taas ng kaliwang kamay. Ito yung kaliwa, ito yung kanan, ganyanin mo, and then ilagay mo sa dibdib. And then, tapos ka na magsabi ng Allahu Akbar. Ano yung kasunod niya? Ito na yung babasahin mo. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuka. After mo nang magtakbir na yon, nalagay mo na yung kamay mo sa dibdib, ito na yung babasahin mo. Subhanaka, tingnan natin kung sino ang pwedeng magbasa sa atin. Pakipala nga, Misra. Misra. Kaya ito si Misra na ito natulog siguro to. Assalamualaikum. Hindi ko masyado makita kasi maliit lang yung phone ko. Sige, palakihan natin. Saan dito yung ano? Yung number 1? Number 1. Ba't hindi naglalaki? Ika nga, i-zoom ko pa. Mahirap kasi pagsasipi. Oh, andyan. Okay. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa gairuka. Okay, di ba? Nagano na natin. Allahu Akbar. Nalagay na natin kamay natin. And then, ang kasunod niya ito nang babasahin mo. Subhanakallahumma wa bihamdik. Pwede ganon lang. Wa bihamdik. Wa tabarakasmuk. Wa ta'ala jadduk. Wa la ilaha ghairuk. And then, after nun, anong susunod na babasahin mo, Mishra? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okay, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Remember, ang pagbasa ng a'udzu billahi minasyaitonir rajim sa unang rakaat lang. Pangalawang rakaat, pangatlong rakaat, pang-apat na rakaat, kung meron man, hindi mo na to babasahin. Okay. Next, Mr. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Always yan meron before ka mag Al-Fatiha. Ang sabi ng iba, ang Bismillahirrahmanirrahim kasama sa Fatiha. Ang sabi naman ng iba, ang Bismillahirrahmanirrahim ay hindi kasama sa Fatiha. Next.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, yan na ang Fatiha. Papuntang, continue mo na. Ar-Rahmanir Rahim. And then, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. continue. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, pagkatapos ng amin, magbabasa ka ng mga short surah. Hindi lang Qul Huwallahu Ahad o Suratul Ikhlas. Hindi lang Qul A'udhu Birabbil Falaq o Qul A'udhu Birabbin Nas o Suratul Nas. Maraming mga short surah tulad ng yung Inna A'tainakal Kautsar, tulad ng Idza Jaa Nasrullah, yun. So pwede mong basahin. Dito ang nilagay na example ay Qul Huwallahu Ahad. Pero bago ka mag-Qul Huwallahu Ahad, kailangan mo pa rin mag-Bismillahirrahmanirrahim. After ng amin, meron pa yan Bismillahirrahmanirrahim. And then Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. So ngayon, natapos mo na ang Fatiha, nag-amin ka na, and then nagbasa ka na ng short surah tulad ng Qul Huwallahu Ahad or Qul A'udhu Birabbil Falaq or Qul A'udhu Birabbin Nas or Inna A'tainakal Kautsar or Idza Jaa Nasrullah. Anong gagawin mo next? Ang gagawin mo next ay magruruko ka na. Okay, eto na. Before ka magruko, mag-Allahu Akbar ka muna. And then iangat mo ang kamay mo bago ka rumuko. Ano ang ibig sabihin ng ruko? Eto na yung pagbow. Ganito yung itsura mo kapag nasa ruko ka. Kailangan straight yung likod. Except na lang kung may diferensya ang likod natin, hindi naman lahat ang likod nila ay straight. Ang mahalaga, trinay mo talaga na maging straight ang likod mo tsaka ng paa mo, ganyan. Trinay mo. And then, tingnan mo yung kamay mo, kailangan yan nakaganyan. Tapos nakalagay sa tuhod, kung saan mismo yung may joint ng tuhod, doon mo siya ilagay. Tingnan mo yung kamay. Nasa joint ng tuhod, doon siya nilalagay. And then, babasahin mo na ang Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim 3 times. Although pwede yan sumobra, pero ang sunnah is 3 times. After mo dyan, after mo sa ruko, anong next gagawin mo, Misra? Misro, after ng ruko, anong gagawin mo? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Okay, dito, anong gagawin is, Sami Allahu liman hamida, wala kang sasabihin na takbir, walang Allahu Akbar. Ang sasabihin mo ay Sami Allahu liman hamida, and then tumayo ka na. Tumayo ka na galing sa pagruko. So dito nakatayo ka na, and then iangat mo yung kamay mo, iangat ang kamay, and then sasabihin mo yung Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Pag nakatayo ka na, saka mo sasabihin yung Rabbana walakal hamd. Nung nasa ruko ka pa, or bago ka tumayo, sinabi mo ang Sami Allahu liman hamida. Ngayon, kapag nakatayo ka na, ang babanggitin mo ay Rabbana walakal hamd. Okay, di ba inangat mo na Rabbana walakal hamd. Minsan, ang sabi ng iba, ilalagay pa doon yung kamay ulit sa dibdib. Ang sabi naman ng iba, kahit hindi na, i-release mo na lang. Tulad ginawa ng bata kanina sa YouTube natin. Okay. So yun, walang problema doon. Kung nilagay niya ulit ang kamay niya sa dibdib, walang problema. Kung nirelease lang yung kamay niya, wala ring problema. Huwag tayong mag-away sa mga ganitong issue. Okay, next. Anong next gagawin mo, Misra? Misra? Oy, wait lang, di ko makita yung ano. Andiyan o? Allahu Akbar, Subhana Rabbil A'la.
Okay. After, di ba nakatayo ka na? Magtakbir ka ulit. Allahu Akbar. Para magsujud. Para magsujud. Ang tawag dito ay sujud. Kailangan naman ng sujud mo, yung likod mo ay nakaganyan. Slanting. Ayaw ko ng ilang degree yung ganito. 45 degree? Okay, and then tingnan natin din yung paa nyo. Pag ganyan, straight din yan, and then ganyan siya. Try nyo lang yung abot ng inyong makakaya. Kung hindi talaga, wala tayong magawa. Pero yung sunnah, sundin mo talaga yun ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ganun siya kailangan. And then, kailangan yung 7, sab'atu a'zum. Anong sab'atu a'zum? 7 part ng body, kailangan yan nasa ground. Una, yung forehead natin, tuktok. Pangalawa, yung ilong natin. Ilong ba? Problema yung mga charat. Charat, pango. Okay, kung hindi magkano, wag na. Never mind. Tip ng ilong. Okay, pangatlo, pangapat, ano pa yon? Yung dalawang part ng kamay. Ito, kailangan nasa ground to. And then, pangatlo, pang-apat, yung tuhod. Dalawang tuhod natin. And then, yung pang-anim at pang-pito, ano niya? Yung dalawang paa natin. Dalawang paa ba? Yung foot? Tip ng toes. Toes, brother. Okay, toes. So yun ang 7. Isang forehead. Kahit yung ilong at saka yung bunganga not necessary. Forehead, dalawang kamay, dalawang tuhod, at saka dalawang toes. Toes ba yung pinaka tip of toes? Okay. So, nakita niyo yan. Ito yung forehead. And then, ito yung dalawang kamay. Ito isa, forehead. Dalawang kamay, dalawa. Plus, itong nasa tuhod. Ilan na? Dalawa din? 5 na. And then, plus ito, 7. So, 7 lahat. Kailangan niya nasa ground. Ulitin ko, forehead, dalawang kamay, dalawang tuhod, at itong mga nasa last. Yung ano tawag dito. Kung sa kamay lang, yung finger ng paa. Toes, yun na. Bahala na kayo dyan. Okay, tingnan nyo din yung yung siko natin. Pag nakasujud na, kailangan open siya. Yung mga lalaki, kailangan open yung wings nila. Open. Anong open dyan? Arm. Open arm sila. Kaya kailangan naka-perfume, ha? O walang amoy galing sa sa arm. Sa armpit. Mamaya, pagbukas mo, para ka rin nagbukas ng rep. May sibuyas. May sibuyas. Okay, well, ang mga babae, sabi ng mga ibang ulama ay kahit naka-close or naka-close pag babae. Close Close yung armpit nila. Ano tawag dito? Basta arm. And then, ngayon kung dikit-dikit, 'di ba pag nagsala ka ng jamaa, alangan naman i-open mo pa yung hindi. Kung sa ganong sitwasyon, close mo naman. Yung may katabi ka ba? So, pag may katabi ka, talang hindi mo yan maganyan. Dito, pag ikaw lang mag-isa, kailangan katabi. Okay. So, kailangan din yung ito natin, ano tawag dito? Yung ito. Kailangan hindi ito dikit sa ground, ha? Hindi tulad ng pagsujud ng aso. Anong tawag dito? Forearm. Okay, forearm din to? Arm? Siko. Basta yung dito, yung nasa gitna ng kamay at dito sa sa joints, hindi pwede yan nasa ground kasi para kang aso. Yung ganyan ng aso hindi, kailangan pag nilagay mo to, ito lang yung nasa ground. Kailangan palad lang ang nasa ground. Ito hindi to pwedeng nasa ground. Okay, forearm daw. And then, yun na, ang babasahin natin, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Next, Misra, anong kasunod after mo magsujud?
Allahu Akbar. Ano ba yun? Allahu Akbar. Pag Allahu Akbar ka, after mong Allahu Akbar, anong gagawin mo? Ragbig fairly. Okay, kapag nakaupo ka na, ang babasahin mo ay Rabbig Firli. Kapag nakaupo ka na, after sujud, upo. And then, pag umupo ka na, Rabbig Firli, 3 times to. Ano, sana yung times? 3 times, 3x. 3 times. And then, titingnan nyo yung pag-upo. Ganito yung pag-upo, ha? Except na lang kung may kapansanan. Pero ganito ang upo sa kalagitnaan after ng sujud. Kung hindi ma-fold, walang problema. Pero i-try natin as long as kaya natin, gawin natin. Pag hindi kaya, huwag pilitin. Baka mabali yung mga paa nyo. Pero pag bago ka lang nag-start mag-pray, minsan masakit-sakit siya. Kasi hindi sana yung katawan mo eh. And then, after mo umupo, Miss Ra, anong gagawin mo? Allahu Akbar. Subhana Rabbil A'la. Okay, mag-Allahu Akbar para sumujud ulit. Pangalawang sujud na to. And then, Subhana Rabbil A'la 3 times. Always yan 3 times dyan. Subhana Rabbil A'la 3 times. Kapag nasa ruko ka, yung sinasabi natin Subhana Rabbil Azim, 3 times din yun. Okay, ganun eh. Tulad kanina. So, meron ka ng dalawang sujud. Isang upo. Ano nang next mong gawin, Miss Ra? Anong next daw gagawin? Tingnan natin. Oh. Ang next gagawin is, tumayo ka na upang magsala ng pangalawang rakaat. Di ba natapos mo na, ang tawag doon isang rakaat. Isang cycle. Ang tawag isang rakaat, isang cycle. From up, going to pangalawang sujud. Isang cycle yon. Sa Arabic, ang tawag ng isang cycle, isang rakaat. Okay, ngayon, tatayo ka na para sa pangalawang rakaat. Tatayo ka na para sa pangalawang rakaat. Basahin mo, start ka from, eto, hindi mo na to basahin. Sa pangalawang rakaat, wala na to. Wala nang 1-2. Mag-start ka na ng Bismillahirrahmanirrahim. Hanggang sa pangalawang sura babasahin mo, pero hindi na itulad ng unang binasa mo. Halimbawa, ang binasa mo kanina, Qul Huwallahu Ahad. Sa pangalawang rakaat, babasahin mo naman Qul A'udhu Birabbil Falaq or Qul A'udhu Birabbin Nas. And then same, Allahu Akbar. Mag-Allahu Akbar tayo para magruko. And then babasahin ng Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. And then tatayo ka ulit para mag-straight ng katawan. Sami Allahu liman hamid ang basahin mo. Pag nakatayo ka na, ang babasahin mo, Rabbana walakal hamd. Hanggang sa makapag-dalawang sujud ka dito. Tapos mo na yan. And then kapag yung prayer mo, tulad ng Salatul Fajr, kasi 2 rakaat lang yan. Tapos ng prayer mo, i-end mo siya ng eto, at-tahiyatu. Etong ending niya. Pag 2 rakaat lang ha, sinasabi natin. Pakibasa nga, Miss Ra. At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-taibatu. Assalamu alayka. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Okay, innaka Hamidun Majid. Although marami ring babasahan dito, may iba't ibang tashahud. Pagbasa sa tashahud. Ang binabasa ito, ang tawag doon sa tashahud, pag-witness. Okay, next. Pag binabasa mo to, yung kamay mo nakaganyan. Papunta sa unahan. Yung kanang kamay, ganyan. Pero yung kaliwang kamay, nakabukas lang ganyan, nasa kaliwang tuhod. Ito ang kanan. Ang sabi ng iba, ginagalaw to kapag makabanggit ka ng Allah, Allah, Allah. Ang sabi naman ng iba, wag nang galawin. Well, kahit saan man sa opinion na yon, basta wag lang yung ganyan-ganyan na sobra ng galaw. Hinay-hinay lang. Galawin. Hindi yung
Parang ano na, parang electric fan ng galaw. Yung nga sabi nila, up and down lang daw, up and down. Up and down lang. Oo. Tashahud. Yung pag-upo na yung tashahud. Ang pag-upo, ang tawag doon tashahud. Tasya. Ito, ang binabasa na to, sinasabi ng mga iba at tahiyat. Tahayat. Sa amin, tahayat eh. Okay. So, yung upo dito, same pa rin, tulad ng upo kapag 2 rakaat lang. And then, nasaan pa dito? And then, ito na yung last. Mag-end ka na. Assalamualaikum warahmatullahi. Dinadagdagan pa yan. Warahmatullahi wabarakatuh. And then dito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahit may dagdag, walang problema doon. Pwede na, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pero yun lang yung malakas na naririnig natin. Assalamualaikum warahmatullah. Lingon ka ng kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Pangalawa, lilingon ka na sa kaliwa. Ngayon, ang paglingon mo sa kanan, yun ay wajib. Ibig sabihin, kailangan gawin. Ang paglingon mo sa kaliwa, which is, yun ay sunnah. Kasama siya sa mga sunnah. Ngayon, yun, at nagtatapos ng pagsasala mo doon sa 2 rakaat. Pero, kapag maghrib ang sinasala mo, or yung mga 4 na rakaat, tulad ng zuhur, tulad ng asar, tulad ng isya, 4 na rakaat yan, dadagdagan mo siya ng 2 rakaat. And then, gagawin mo ulit ang ganito. Pagdating mo dito, hanggang dito ka lang sa pangalawang rakaat mo. Huwag mo na itong babanggitin. Ulitin ko, kapag ang sala mo 3 rakaat or 4 na rakaat, pagdating mo sa 2 rakaat, yung magtasyahud ka, tasyahud al-awwal ang tawag doon, ang babasahin mo ay hanggang dito lang. Huwag mong ubusin lahat. Hanggang dito lang babasahin mo. Ang tawag doon, tasyahud al-ula o al-awwal, sorry, al-awwal. Hanggang dito lang. Saka mo yan kukumpletuhin at may dadagdagan ka pa kapag doon ka na nasa last. Nasa last ka na ng upo. At last ka na ng tasyahud. Saka mo babasahin ang lahat. Okay. So yun ang ano natin. Mayroon pa ditong nakalagay. Tingnan. Basahin lang natin dito. Yala Misra. Ikaw ang reader natin ngayon. Una, Kinakailangan sa magdasal ay nakatayo. Kung kaya niya at nakaharap siya direksyon ng kibla or kibla. Ito ang direksyon ng Kaabatullah or sa Masjidil Haram sa Saudi. Na kapag sa Pilipinas or sa Emirate, ito ay direksyon ng kanluran. okay. Alam naman natin yung kibla ay nasa Makkah. Kaabatullah ang tawag doon. Yung pinupuntahan ng mga taong nag-hajj at nag-uumrah. Doon sila nag-iikot-ikot ng 7 beses. Ang tawag doon ay kibla. Bakit kibla? Kasi doon humaharap ang lahat ng Muslim kapag sila ay nagdarasal. So ang tawag doon ay kibla. So bago ka magdasal, kailangan nakatayo ka papunta doon. Kailangan din nakatayo ka kung kaya mo. Pero walang problema sa mga taong hindi niya kayang tumayo. Kasi ang pagsasala, always natin tandaan, kung kaya mong tumayo, tumayo ka. Kung hindi mo kayang tumayo, umupo ka. Kung hindi mo kayang umupo, kahit nakahiga ka, pwede kang magsala. Ang importante ay hindi mo mabitawan ang pagsasala. Nakuha yun? Ang may exemption lang na hindi obligatory sa iyo ang magsala, una, kapag ikaw ay babae, mayroong kabuhanan or bagong panganak. Sila ay exemption sa pagsasala. Pangalawa, yung mga bata, exemption yan sa mga pagsasala. Pero sa mga magulang, kailangan nilang sanayin, practice ang mga anak na magsala. Kahit hindi pa sila accountable yung mga magulang upang sanayin ang mga bata. Nakuha niyo yun? Sanayin ang mga bata magsala kahit hindi pa obligatory sa kanila, pero obligatory sa magulang ang
kailangan nilang sanayin ang kanilang mga anak sa pagdarasal. Gisingin, turuan, ganyan. So, ang maliban doon, walang exemption. Lahat kailangang magsala. May sakit ka man o walang sakit, kailangan pag dumaan na ang oras ng sala, kailangang magsala. Exit na lang sa mga nabanggit natin. Pangalawa, intensyon. Intensyon, nung ikaw ay nakatayo, kailangan mo magkuha ng, kailangan mong magniya, intensyon. Tension Okay. bago magdasal. Ano? Isra? Kailangan sabi ko na mag-intention muna bago magdasal. Kailangan intention muna bago magdasal. Tanungin mo muna ang sarili mo, bakit ka magdasal? Kailangan yung sagot mo, hindi mo na kailangang sabihin. Nasa puso yun. Okay, magdarasal ako for the sake of Allah, para kay Allah, salatul zuhur, salatul fajr, sala. Kailangan merong specific na sala kapag ang sinasala mo ay fard, salatul subuh, salatul zuhur, salatul asr, salatul maghrib, salatul isya. Okay, kailangan naka-specific yon. Pero hindi mo na babanggitin tulad ng sinabi ko kasi ang niya, ang intention, trabaho ng heart, hindi trabaho ng bibig. Okay, next. Sisimulan na niya ang pagdasal sa pamamagitan ng pagbigkas ng Allahu Akbar. Habang nakataas ang dalawang kamay, nakabukas ang dalawang palad at katapat ang kanyang balikat o tenga. Okay, tulad ng sabi ko yung ganyan. Allahu Akbar. Yun ang takbiratul ihram. So pag natapos mo na yun, pumasok ka na sa loob ng sala. Nasa loob ka na ng sala. Continue. Pagkatapos ay ibaba niya ang kanyang dalawang kamay at ilagay sa kanyang dibdib. Or kanang kamay na sa ibabaw ng kaliwang kamay. At ibaba ang kanyang paningin kung saan tatama ang kanyang noo kapag siya ay nakasujud or nakatira pa. Okay, so ano niya? Ano gagawin niya? At pagkatapos ibabang kanyang kamay, ilagay sa dibdib. Di ba nasa dibdib na yung kamay natin? And then yung mata natin kailangan kung saan tayo magsujud, doon tayo titingin. Hindi para kang spy, saan yung mata mo o naglalaro pa sa taas tumitingin, naghahanap ng butiki. Wala, kailangan nasa sujud lang yung mata mo para mayroong concentration. Kasi kailangan mo mag-concentrate sa sala. Kung meron ka mang iniisip mga trabaho, kailangan alisin mo yon. Ibalik mo yung concentration mo sa sala. Okay. Kasi kailangan, kapag nagbabasa ka ng lahat ng babasahin sa loob ng sala, kailangan alam mo ang meaning niya. Kailangan alamin ang meaning para yung konsentrasyon nandoon. Yun ang tawag na khusyu'. Next. Anong babasahin? At ang kanyang basahin ay Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuka. Okay, yun ang unang babasahin after mo ng Allahu Akbar. Next. At ang kanyang basahin ay A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Okay, ang unang babasahin after ng Subhanakallah wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Marami pang mga babasahin na maliban dito. After niyan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Continue. At ang kanyang basahin ang Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Yun ang una. And then Suratul Fatiha. Yala. At ang kanyang basahin ang Suratul Fatiha. Okay, nabanggit na natin to hanggang amin. Number 9. At bumasa siya ng ibang sura mula sa loob ng Quran. Okay, magbabasa siya tulad ng Qulullahu Ahad. Ito dito, Qulullahu Ahad or Falak bin Nas. Inakatay na Kalkawthar. Continue. Magkatapos, Number 10. Saan ang number 10? Or number 9? Hindi ko makita. number 9 kanina. Ito number 10 na. Yala, number 10. At pagkatapos ay sabihin ang Allahu Akbar habang nakataas ang kanyang... Saan ba yun? Hindi ko makita. Ang dalawang kamay. Ba't di mo makita? Ang kamay. Tulad ng... Di ba, Zoom, ipano mo sa taas?
Mahina internet mo. Hindi, nasa cellphone lang kasi. At pagkatapos sasabihin ang Allahu Akbar habang habang nakataas ang kanyang dalawang kamay tulad ng ginawa sa number 3. Okay, so after mo na magbasa ng sura, basahin to, after mo dito, itaas mo na yung kamay mo, Allahu Akbar, para magruko ka na. So andito na 11. At siya ay yuyuko o ruko. Nakalagay ang dalawang palad sa kanyang dalawang tuhod na para kanyang hinahawakan nito. Okay, yung kamay natin nasa tuhod kapag tayong nagruruko o nakayuko. Continue, 12. Ano ba yan? At Hindi naman sabihin kasi ang sinasabi ng Subhana mga Rabbil diba? Azim 3 beses. Ano yon ulit? At sabihin ang Subhana Rabbil Azim 3 beses. Okay, Subhana Rabbil Azim ng 3 beses. Next. Tumatawa At ko kay... pagkatapos siya ay sinasabi mo, tatayo hindi mo- mula sa yuko at nakataas ang dalawang kamay tulad ng ginawa sa number 3 at sabay sabihin ng Sami Allahu liman hamida. Okay. So yun ang sasabihin. Continue. At kapag matuwid na ang kanyang tayo, ay kanyang sabihin ang Rabbana lakal hamd. Okay, Rabbana walakal hamd. Pagkatapos ng ruku, ito yung babasahin, nakatayo ka na, Rabbana walakal hamd. 15. At pagkatapos ay sasabihin niya ang Allahu Akbar na nakataas ang dalawang kamay tulad ng ginawa niya sa number 3 at siya ay magpatirapa o sujud. Okay, after mo ng ruku, mag-Allahu Akbar ka na upang ikaw ay sujud. Allahu Akbar, and then susujud ka na. Next. Habang nasa sujud, ay sasabihin ang Subhana Rabbil A'la 3 beses. Okay, 3 beses. Next. At siya ay upo, sabay niyang sabihin ang Allahu Akbar. Okay, sabihin niyang Allahu Akbar. Next. Habang nakaupo ay sabihin ang Rabbigfirli 2 beses. 2 beses. Next. At pagkatapos ay sabihin niya ang Allahu Akbar at siya ay susunod. Susujud. At siya ay susujud, or magpatirapa. Ito ang pangalawang sujud. At habang nasa sujud ay sinabi ang Subhana Rabbil A'la. Okay, so yun, natapos mo ng isang cycle, isang rakaat, isang rakaat. And then kapag 2 rakaat, tatayo ka na para sa pangalawang rakaat. Ito yung mapaalala, basahin nyo na lang yan. Or next week, inshallah, babasahin natin, tapos ng session natin ngayon. Ipaalala ko yung mga pangalan nyo dito kasi ini-encode namin. Kasi iba yung pangalan ng iba, sa totoong pangalan nila, iba rin yung pangalan nila dito sa Google Classroom. May mga hindi ako nalagay, hindi ko alam kung bakit iba-ibang pangalan nyo. Answeran nyo muna tong quiz nyo sa lesson 3. 124 pa lang dami nyo. Tapos yung pangalan nyo, kapag nag-answer kayo, halimbawa, nag-answer kayo dito, ilagay nyo ang pangalan, Jomar. Tapos, ilagay nyo rin kung ano yung pangalan nyo sa Google Classroom. Ano kayang pangalan dito? Tingnan nyo mga pangalan nyo. Kung mga hindi, eto si mga iChut. Bakit kaya iChut? Eto si Aisha Luntua na to. Wala akong nakitang pangalan sa quiz na Aisha Luntua ang pangalan. Oh, maraming yung mga alias-alias. Kailangan ilagay nyo dito yung totoong pangalan nyo. Totoong pangalan nyo sa sa Google Classroom para ma-encode ko. Dad, we have our own. Ilagay nga dito yung alias nila eh. Pangalan, complete name, tapos Google Classroom name. Dad, we have our own account now. Para makita namin. Kaya kung kayong mag-alala kung yung iba, walang pangalan dito. Walang quiz, sorry. Walang quiz dahil yun, hindi ko alam kung ano yung pangalan nila, totoong pangalan nila. Huwag na mag-send. Alam nila na yan. Punta na kayo sa Google Classroom nyo. Dad, yan ako na. O, i-end mo na yung natin, live natin. Okay. Titingnan ko muna kung sino yung mga walang grade.